Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan, kag kultura. ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nakatungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw naman kita sang Domingo, August 10, 2025. Mayong aga man sa aton nga mga kauturan, di mga bayan sa Pilipinas sa konsang kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Mga biya, mag-operate naman kita to plus 10:55 sa bunga aga. Kag kami ang inyong mga kaupod kada Domingo. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante, kag iniang Ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. What a beautiful Sunday morning, partner, no? Para sa aton nga tanano, nagangirit si Haring Adlaw. Wala kita sang sign nga maulan, no? Karon sa hapon, no? Pero hindi kita kapakot. yes, nevertheless, no, bisan ano ka nami, isang sirak sang adlaw mga kabyanan, since nga tiga pa madasig magbaylo ang aton nga lakat sang panahon, importante sa gihapon nung magdala kita sang payong and Yes. partner, uso subong ang trangkaso. Correct. Yan sa aton yung mga kauturan, no? Iprotektahan din nato ng ating Yes. mga kaugalingon, no? Batok sa mga masakit. So, prevention is better than cure. Magdala sang payong, mag-inom sang madamo nga tubig, kag mag-take sang vitamins. Correct, inaano, pero correct lang kita. Guilty kita mga abyan, no? So, amo ning hambal naton partner, no? Basta ganing pagbago-bago, no? Ang aton nga weather, no? Halin sa perte nga pag-inumulan partner, no? Halin last time, no? Pagsulod sa pila ka bagyo, no? Until subong, no? Kan mainit na naman, yung bago-bago kita nga klima. So, sakto gini na, no? Mag-take kita sang vitamins nato, no? And magdala always ang aton nga payong o kung sang aton nga jacket. Kag syempre, don't forget, no, nga magkuha gid sang insakto nga oras, no, kompleto nga oras partner, no, sang inyo nga pagtulog. Yun. Nako, mag-comment pa dira kay isa gid na no sa pinaka-importante yung tulog. Yes. Abi ko mabal ka nga, makarelate man ako. Actually, no, sa pakambyo-kambyo gid man niya klima, Yes. ang lawas naman niya sang tao ang makompromise gani ang aton nga mga kauturan dira no, again pangapina nato ng aton nga ikaayong lawas. And sa subong partner but siya gid nato no yung climate change. Correct. Di sa aton nga mga kauturan dira, ubra kita sa mga tikang agud nga mapahagan-hagan ang epekto sa climate change sa aton. Lakip na dira no ang permi man ginatudlo sa mga classroom partner ang pagtanom sang puno sang kahoy. Yes, amo na partner, no. Kag syempre ang pag-upon man naton partner, no, sa aton nga earth hour, no. Kag kung mga wala kita ginagamit dira no nga mga appliances sa aton nga balay, no, kung hindi man lang importante, no, gabuto naton sa salaksakan, no. Kag magtipid kita sa aton nga pag-usar sang kuryente. And speaking partner, no, sang aton nga palibot, do man nami nga topic ang aton nga pag-istoryahan mga abyan, no, related ini partner sa ecotourism and Yes, sa aton nga environment mga kabyanan bangod later no makaupod naton ang
Provincial Environment and Natural Resources Office, ang ilang representative, no, si Ma'am Mitzi Peña Florida. Ato niya istoryahan ang pila sa mga ilang mga proyekto or mga initiatives, environmental initiatives. Importante ni mga kabyanan, bangod niya, we're trying to help, no, sa pagpahaganhagan sa epekto sa climate change, pinaagi sa pag-ubra sa mga tikang, no, nga nagapamaayo sa ato nga palibot. And lakip na dira yung may ara sila sang upscaled kag rebranded nga Gawad Probinsya sa Palibot ukon GPP 2.0. So iga-discuss ina sa aton later ni Ma'am Mitzi Peña Florida sang PGN ro, no, ibaluon naton ano bala ang buot silingon sang Gawad Probinsya sa Palibot 2.0. And i-compare na naton kay may first version sa upscaled or sa rebranded version, ano ayan ang kinalain, no, partner. And syempre may ara man sila sang initiative kung sa diin nag-turn over sila, no, sa mga protective o kon personal protective equipments o kon mga PPEs sa mga local government units sa probinsya sang Iloilo. Ano nga mga PPEs ayan ini, no, nga kinahanglanon sa aton nga mga frontline environmental workers diri sa probinsya sang Iloilo. Ibaloon naton with Ma'am Mitzi Peña Florida. Yun, so exciting. Makaupoy kita partner nga guest later on sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. Mga biyan, istoryahan taman, nino ang makonsider natin siguro partner no nga isa sa pinakamadako nga ecotourism projects, no, dira sa probinsya sang Iloilo. Last time mga biyan o sa Biyernes, ginhiwa to ang groundbreaking ceremony para sa ato nga 345 million pesos nga ecotourism project sa Banwa sang Maasin, Iloilo, particularly no dira sa ato nga Maasin Watershed Forest Reserve sa Barangay Daha, Maasin, Iloilo. Ari partner no kung nature lover, ikaw partner no gusto mo mag-explore no sa nature naton kiti kung diri sa aton sa Iloilo City partner pagkaon abi o kung mga museo, mga churches no aton nga kantuan kadto kita sa probinsya sang Iloilo kung sa diin pwede kita maka-explore sang nature mga biyano iga-develop ang area no dira sa Maasin Watershed Forest Reserve para sa isa ka ecotourism project. So yung sa Biyernes, ginpangunahan no sang ato nga 3rd District Representative Lawrence Defensor ang ining groundbreaking ceremony. Ibaloon natin later on mga abyan ano bala ang iga-develop, ano ang pagatukuron or nalakip no sa 345 million pesos naton nga ecotourism projects. Tinutuyo naton partner nung obrahon ini no nga proyekto nga modelo no hindi lang for water no kundi ini partner no himuon naton nga modelo no sang reforestation kagamangin world class kumbaga nga modelo ini no ang proyekto nga mga pagatukuron dira sa Maasin, Iloilo. Wow. Ginpa kita partner no ang view no sa silig nga proyekto. Kag nakita natong partner, may ara kita sang trail nga ibutang no sa sining proyekto. Ikaw partner, feel ko makadto ka gid dire. Yes, katuan ko gid na, no. Katuan sa mga Ilonggos partner and also sa mga turista once nga matigayon na ang ining proyekto kay dako gid ang mabulig sini no sa ekonomiya man sa probinsya sang Iloilo, not just the LGU of Maasin, no? Bilog nga probinsya. Oo, ang makabenepisyo. So, kumbaga, hindi lang tubig ang aton nga ginatipigan diri, no? But at the same time, we're making an effort nga magtanom man sa puno kay reforestation part man no sang sininga proyekto. Yes, ang plano dira partner no kay before ini mga giniwat ang groundbreaking ceremony, nagtanom kita anay sang
seedlings no, pin 3,000 seedlings no ang gintanom kag obrahon ini mga abiyano nga regular. So samtang ginaobra ining proyekto, kita ya diri sa Iloilo magatanom kita no sang seedlings sang puno no dira sa aton nga area para nga ti amo ni isa sa mga tinutuyo sini partner no ang reforestation. Kag gipasalig man no sang aton nga kongresista no kag sang aton man nga DNR nga ini mga abinok pasok no sa aton nga lahi, wala kita kumbaga partner no may evaluate no nga any environmental laws kundi gani partner no dugangan pag naton ang aton nga mga puno kag gipastrikto partner no antes ini ang groundbreaking ceremony. Tanan anay no nga mga dokumento ang naproseso, hindi kita mag-umpisa kumbaga no sa sini nga proyekto without getting no sang approval man sang aton nga Department of Environment and Natural Resources. Yes, and it's good nga ara sila personal Yes. man nga nagtambong no partner sa event sa Daha Maasin. Yes, correct ina. So, madamo partner, hindi lang ginatos, hinibo partner, no, ang nagtambong, no, sang sige nga, tree planting, kag sang Sa aton balita nga ko partner, nagtabok ka mo sa suba. Yes, nagtambok kita sa suba para kagtuan. Gina-inspection naton partner no kung sa diin iniibutang no ang proyekto kiti halin dira sa main no sa watershed. Nagatabok kita duha pag ikasuba going no kung sa diin ang tree planting no kung sa diin no ibutang ining or i-develop no ang area ang magabutang kita sa mga flood control project and many more viewing deck partner magabutang man kita overlooking no sang aton nga suba. Wow. Amo na ang excited kita partner ipabati sa aton nga mga tagpalamati no ining plano nga obrahon dira no sa aton nga Maasin Watershed Forest Reserve worth 345 million pesos. Kita mo ng effort no sang LGU partner kay hindi lang kilala ang Maasin sa ilang Yes. mayor nga produkto ang kawayan, hindi lang sila kilala sa ilang Tultugan Festival. Yes. Kundi nagina-position naman sila as an ecotourism Correct. hub or place no para sa aton diri sa probinsya sang Iloilo, which isa man sa gina-campaign subong sang Iloilo Provincial Government. In fact, ecotourism gidya ang gina-push Yes. no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay even sa Concepcion partner Yes. sa Pandi Asukar, ecotourism man ang sa karon nga gina-develop no or nagakonduct na sila sa mga hinunanon with the residents no dira sa may Pandi Asukar. So even sa iba nga mga kabanwahanan naton partner gina-push na no Yes. ang ecotourism. Manami ina partner no kay while we are promoting tourism no Yes. sa aton nga probinsya, we are protecting partner no sang aton nga environment. I think partner no maga-coexist kumbaga no ang turismo, ang environment naton partner no. Kinahanglan na nato no sang kumbaga sang mga lideres dira partner no nga may ara sang ambisyon. Kag syempre no ginaproteksyonan no ang aton nga dunang manggad man. Yes. Hambay gani partner no ni sang aton no nga pila ka mga opisyal sa probinsya sang Iloilo, si Mayor Francis Amboy partner. Grabe gid ang iya nga entusiasm kumbaga no nga mag-push siya sini nga proyekto. And sa bahin naman no sa aton nga Maasin LGU, kina-consider ni nila partner nga dako nga blessing ang approval no kag ini nga proyekto nga gatuko dira sa Maasin. Yes. So, that shows lang bala partner no nga ang Iloilo province bugana gidya Yes. sa matahom nga kumbaga sa nature no sa dunang manggad naton kay surrounded kita sa mga bodies of water Yes. no mga kasubaan naton, and at the same time we're also trying ma-increase pang forest cover naton diri sa probinsya Yes. sang Iloilo. Kag ni ara partner no nga pamangkot no how ready ang banwa sang Maasin in case no nga mag-supply sang bamboo hindi lang diri sa aton sa Pilipinas but internationally. So hibaloon naton later on ang sabat ni Mayor Francis Amboy sa sini nga pamangkot partner. Ikata na anay partner. Yes. May baloon na sa aton yung mga listeners later ang Yes. sabat sang alkalde. Yes, how ready. Grabe partner no na subong no nakita nato no ang kapagsik sang banwa sang Maasin. I'm looking forward partner no nga madamo pagid nga proyekto no ang mga mayor naton sa 3rd district of Iloilo. Nag-look forward sa leadership sang aton mga kongresista
kong Lawrence Defensor sa pagdala ng isang nanuhay-tuhay nga proyekto. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, last 9:16 sa aga. So gani no, hindi na natin magpadugayon mga biyan sa atin nga pagbalik kilalahon nato no or hibaluon naton ining mga lakip no sa 345 million pesos nga project. Ano ba na ang igatukod dira no sa Maasin Watershed Forest Reserve sa Barangay Daha, Maasin, Iloilo. Kabati nato ng mga speech dili partner ni Congressman Lawrence Defensor, ang aton nga 3rd District Representative or 3rd District of Iloilo Representative. Lagi pa no ni Gov. Arthur Defensor Jr., ang aton nga gobernador sa probinsya sang Iloilo, lakip man ni Mayor Francis Amboy no ang iya partner no nga pag-response sa siniman nga paghatag sa proyekto. Kag ipabati man naton mga biyan ang pahayag diri sang aton nga Executive Director sa DNR Region 6 si Sir Raul Lorilla. Kag syempre partner no samtang may ara kita proyekto dapat ma-maintain man naton ang peace and order no sang aton nga mga kauturan nga involved sa sini nga project, especially sa aton nga mga contractor. So ipabati man namon later on ang pahayag no ni Major General Michael Samson, ang commander sa 3ID Philippine Army. Mga biyan magabalik ang programa ang rehiyon karon. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na ipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. Falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag suyap ni crush. Yayaan yung sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at itigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain. Hindi ka pa sisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga kategang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapaso at makakapaso ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, nasa 9:24 sa aga. Sa gihapon, nagapamati ka mga abiyan sa programa ang Rayon Garon, kaupod sa Timerhan Grace Arañata, kag Hope Dorechante. Partner, this time no istoryahan ta na ining 345 million pesos nga ecotourism project nga gina groundbreak no dira sa Banwasang Maasin, Iloilo. Truly no wow partner no bangon ini no gina-consider nga big blessing and at the same time no big ecotourism project dira sa Banwasang Maasin. Ari bala mga biyan no pamatian nato si Congressman Lawrence Defensor ang ato no nga 3rd District Representative sa probinsya sang Iloilo sa iya nga pahayag no natuhoy sa sini nga proyekto. Magandang sa atong tanan. Kada tindog natin sa Maasin Watershed, linibo kakahoy ang ginatanom kag nagatindog para maghatag sa aton pamilya, sa aton mga kabataan sa malimpyo nga tubig, malimpyo nga hangin, kag tutulong nga masanag na may panubion ang mga kaapuhan sa probinsya sa Iloilo sa manami ng Maasin Watershed at Maasin Eco-Park. Hindi ini madayon na bisyon kung wala bulig ni Mayor Ansing Ampoy, ni Vice Gov, ang palangga ko nga DNR, ang Department of Public Works, ang atong Army, kag ang local government, kag ang Maasin Community. Project nyo initanan, kag-ari lang kami para magbulig nga matuman.
handong ini para sa probinsya sang Iloilo nga antes ako manaog kag maglisensya nga matapos ang termino ko. May ibilin kami ni Mayor Ansing Amboy sa inyo nga mapabugal naton nga flagship project sa atong environment and eco-tourism. Salamat gid ko sa bulig mo, sa bulig ni Vice ko. Salamat man sa dako nga bulig ni Congressman Joang sang Uswag Ilonggo and his commitment to me to support this project until it is fully completed. Pakumbaba ako sa taga-Maasin kag sa 3rd District sa suporta ninyo. Kag maayo ako kay God na sa dason ng mga binulan, God, and through our Pigenro and Penro, na kung pwede ma-tree planting kita liwat. So every time we plant a tree, we see the development of our dream of the Maasin Ecosystem. On behalf of the 3rd District of Iloilo, madamo gid nga salamat sa suporta niyo. Kag samtang ako ang congressman sa 3rd District, siguraduhon ko gid nga mahuman ining handom naton para sa tanan. Madamo gid nga salamat. There you have it mga abiyano, si Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District of Iloilo. This time na pamatian nato na ng mensahe man no, ni Gov. Arthur Defensor Jr., ang gobernador sa probinsya sang Iloilo no, sa iyang speech no, sa Biyernes during the groundbreaking ceremony sa 345 million pesos nga eco-tourism project. Thank you very much. No, kay dako ni nga bulig, and this is totally aligned sa aton nga paninganga para sa probinsya, para sa Pilipino Pilipinas. And again, hindi pa nga yung pagiging ang bulig dito. Tree growing and forest development is not a one-time affair. Sige, ito sila. And again, let me tell you about our Tanong Iloilo for more progress for a tree growing and forest development interventions towards a forest province. That is our vision. We want to be known as the forest province of the Philippines. If Singapore is a garden city, why not Iloilo as a forest province? So, ang hinimo natin subukan now is one of the 3 major components of Tanong Iloilo for more progress. Number 1, tatlo na kalugar ang atong nilatunon. Ang atong mga bukid, ang atong mga talon. First, we want to recover the recoverable forests of the province. Para dugang kita sa watershed. Second, we want to develop our integrated social forestry projects as a source of food and materials for industry to forest development. Not only ng mga people's organizations, not only managing our integrated social forestry projects. Munang direksyon natin. 3 for food and 3 for industry. Para sustainable kita. Third, public and private lands available for planting. We will maximize ang pagtanim natin sa mga lugar, municipio, plaza, public parks, private land, subdivisions, malls, commercial complex. Ang tanan nato ng matamnan sa kahoy, tanan nato sa kahoy. That is the vision of our province, to be known as the forest province of Iloilo. And we are planning, plano kita sa the first province-wide tree growing activity within the year. That will be the first under our executive order. Mayo kita, ang mga nililigan natin na tree planting activities, we will measure it by the number of trees we plant. Sa Subong, we want to measure it by hectares. Halimbawa, Mayor. Halimbawa lang, pangayoon natin ang bulig sa mga stakeholders natin, national government agencies, the private sector, the media, at ang iban pa natin ng social civic organizations. In more practical terms, di ba ang Metro Pacific na upod natin sa Ligat, we let them adopt 2 hectares of our forest. Sila matindir sila matanong sa mga adlaw, kung hindi lang magtanong, dapat balik-balikan kada tuig, balikan mo kung kamusta na yung pagtanong mo. Our stakeholders will adopt a
a part of our forest or a part of the land that we can plant trees on. Like the Maasin National Comprehensive High School, you adopt 1 hectare or 2 big. Amo manak, while SLCT and Save-More, you adopt 2 hectares sa kalito. You will assign that to you. Amo dira tanong. So kung anong tayo na, kung ka sa bilog na ito. Even sa commissions, state colleges and universities, we will develop our plans for tree growing sa sunod sa ating mga campuses and sa ating mga plaza, public parks, and we will maximize planting together. The next time that we will have a province-wide tree growing activity, we will measure it by the hectares according to our tanong in for more progress for tree growing and forest development interventions towards a forest province. Pero kailangan sila kamutangan, hindi naman kapupuno lahat. Thank you very much. Okay. There you have it mga abiyano, si Iloilo Governor Arthur Cavazur Jr. sa iyang pahayag no kadungan sa groundbreaking ceremony. So according kay Gov partner no ining ecotourism project part ini sang tanom Iloilo for more progress sa probinsya kung sa diin no gusto sa probinsya sang Iloilo nga magahiwat no sang mga tree planting activity sa province of Iloilo para sa siniman nga programa no sang aton nga gobyerno. This time pamatian nato no ang pahayag diri ni Mayor Francis Amboy sa Maasin Iloilo no matapos nga tigin inaugurate ang inino o kung naghiwat sa groundbreaking ceremony dira sa Banwa sang Maasin. Sa Maasin, hindi matupungan ang kalipay na atin na batsagan. Initanan, nag-umpisa sa isa ka handom. Nag-umpisa sa handom sang mayor sa Banwa kang Maasin. Nag-umpisa sa handom sang akong vice mayor. Kaupod sang akong makonsyales na nagabulog sa akong candidates. Alin pagpungkok ko mayor, alin pagserbisyo ko as a councilor, ining mayor sa Banwa kang Maasin, kung maghandom, I never dream sa isa ka magamay na bagay. I always dream big. I always dream big for my beloved town, Maasin. Handom kita kang imposible. Maasin is blessed with 6,000 hectares of protected area. Maasin is blessed with good people. Maasin is blessed with 6,000 natural grown bamboo diya sa Banwa kang Maasin. Ang kinahanglan ng naman is capital. And we're very thankful to our good governor, to our congressman, that will not settle na bamboo lang. We want industry. We want a bamboo industry na magsulod sa Banwa kang Maasin. And in the few years to come, Maasin will be the center of the bamboo industry in the whole province of Iloilo with the help of our good governor and congressman. Na investor on Grove, kay Mugin refer 2 days ago, isa kang dako na investor na masunod sa Banwa kang Maasin. Para sa maman-an sang tanan, Maasin is a terminal town. Pinaka-orihi kami nga Banwa sa Tercial Distrito. While kami gahandol in the few years to come, in the future, na maduro pa ang mga building na matindag sa aking Banwa. Ang aking ginahandol kay Giya, we have 6,000 hectares. Ginahandol naman in Banwa kang Maasin will not only the tourism capital of the 3rd district of Iloilo, but the tourism capital of the whole province of Iloilo with this project na i-dance natin kailan. The long wait is over. Pinag na adlaw marks another milestone in the history of the municipality of Maasin. Ang ginahandang natin talad
matuman din. Ito last na agaw, mag-groundbreaking kita with almost 341 million na project sa Banwa kang Maasin. Thank you, Congressman Donoy Defensor. Thank you, Governor Art Defensor. Thank you, Kong Jojo Ang. And hindi lang ilimang kuntat, kung ginumpisahan natin in the remaining 3 years as a mayor, in the remaining 3 years of our congressman, and in the remaining 3 years of our governor, in a project after 3 years, mabalik ka mo giya, kag mahambal ninyo, kanami, kang Banwa, kang Maasin. Kagtunag, bulahan kita bilang mayor ka Banwa, kang Maasin. Ang Banwa, kang Maasin, ang tercer distrito, ang pinakahambog ng mga mayor sa bilog na kalibutan. Bangad, ang ating congressman is the senior majority floor leader sa Kongreso. Palakpakan natin second in the rank from Congressman Sandro Marcos. Bangad ang ating congressman nagaparespeto. Ginarespeto kabugos na Pilipinas. Kagbulahan ang Banwa kang Maasin. Kung duro ang budget ng congressman, duruhon na natao sa Banwa kang Maasin, gamayan lang sa anilaw. Thank you, Governor Toto Defensor. Pasensya lang, Mayor Palabrica. Nauna ako, first time nakadiraw nitong Nonoy Cup, pandesal kagabi, worth 325 million. Sa inyong tanan, nagpreparar kami nitong... And there you have it mga biyan, si Mayor Francis Amboy no, sa Maasin Iloilo sa iya nga nangin pahayag partner no, nga tinutuyo kito sa Banwa sang Maasin nga himuon. Hindi lang ang mga tourism capital sa 3rd District but sa whole province no, ang Banwa sang Maasin. Wow, very ambitious. Yes. Ang plano sang alkalde, sa gobernador, and of course no sang congressman sang tercer distrito si Kong Nonoy Defensor. Yun. Ang baga ni partner wala imposible no Yes. kay nagabinuligay ang aton nga lokal kag national government para nga ti mapatigayo no amplia sa mga proyekto naton. This time mga biyan ipabati naton ang pahayag naman no sa aton nga Executive Director sang DNR Region 6 si Sir Raul Lorilia. Hibaloon naton no kung when bala maumpisa na ang paghiwad no right after sang or pag human sa sining nga proyekto right after nga ginhiwad no ang groundbreaking ceremony sang Biyernes. Pamatian naton mga abyan si Executive Director sang DNR 6 si Sir Raul Lorilia. Pinapatuman sa natin na natin gobernador. That's why ang among salatapan sa buwinan. Full kami sa mga aga. Ari ako ng Environmental Document Resources Officer for extension ng region mo. Kami nga akong nasenro, si San Eduardo Naguri. Nainita na ang mga hinikuto natin ang ambal dito mo. Hindi taging direktor pag-umpisahan ko, hindi makampito ang papilis. Kag subong na agad, dala na mo ng papilis. Ang UCC, kag ang investment ko lang sa sinong project sa sinong project na to. So pwede na kita kaumpisa. Yay! Gusto ko lang i-recall ang instruction sa natin honorable congressman na ang pagpadayon sa natin na incorporation project sa probinsya sa Iloilo in accord sa programa sa probinsya ang dinaraid sa likod sa sining mga hindikuton. Pero ang paandam sa akon, Director, ang atong pag-implementar sa programa dapat makasanto sa environmental laws and regulation nato sa national kag sa local. So, ginawa ko kato din si Mayor Ansel, kay video agresibo rin sa Mayor na tutumig sa before pa sa election dahil pero tiwai kasi papilis sila and yan sunan ko kay Mayor nagsasambong ng bayan sa mga barangay kapitan na nagpamatig lang sila sa suggestion ng bilang na before anything else, before we start the project, we must have to first comply with environmental regulation. And here we are right now this morning. So, nakapasalamat din kami
Kahit sa pagpadayon sa programa sa Bruce Province sa probinsya sa Iloilo, dito nga kami tuto, na kami sa DNR na araman kami ng mga nurseries. And we are so ready to counterpart with the sibling requirements sa probinsya. Kung niharap kita ng one-time trade growing activity sa probinsya sa Subo ng tuwing. So si Pedro is also readying sa ilang mga siblings, but we can collaborate with the province of Bacolod dito ang regional ng city. Ito kami na-mechanize ng city. And we can request the province sa Bacolod na mag-ayuda sila sa siblings kung kailangan kita dito sa Subo ng tuwing. So I see Atty. Judith nag-nursery pa, kaya kung kulangan dito sa community sa we're willing to support the efforts of province of Iloilo towards attaining the objectives and forest province na programa. Inuman mo pa na sa aming subong sa Dinar, ipalintang suparan ng mga pumulyo na nagtambong subong ng ating sekretary is taga-MPK, si Secretary Popo Lutilla, na amigo sa ating gobernador, amigo sa ating congressman, na majority floor leader. So daw hindi masyado ang ating problema sa mga Pinoy, kahit tungod na we can propose the projects, kahit hindi na ito na mga kitong nung na pala ako dito sa iyamigo na sekretary naman sa Dinar. So mula nang gusto namin kalintong sa Dinar, dahil sa Dinar na kami for states sa pagsuporta sa development Mayor Ansang Amboy. And we want to see in the future the eco-tourism projects ang natin na talaga sa Iloilo. Pag-umpisa namin sa Iloilo sa Esplanade, we face a lot of challenges ni Sengo, kung paano namin i-transform ang polluted Iloilo River into an eco-tourism site. Dili sa atin hindi masyadong ng problema. Ang problema lang natin sa mga is how to manage the infrastructure projects in accord with the requirements of the environment, hindi magpapaan natin dalibon, kahit matuman natin ang mga infrastructure and the development na ma-enjoy sa ating pumuli sa Ulihi. So, we will be creating the environment in such a way to decongest the eco-tourism site sa Iloilo. Kaya sigurado na mag-gugong ang mga tao ng siyudad kung matapos yung pag-ilitis ni Mayor Amboy. Kami maraming tindihan pagpilihan, at kami nagkakampay sa direksyon sa atong probinsya, sa atong gobernador, sa atong congressman, na masanap ang atong futuro bangin sa environment at sa restoration sa forestado natin sa probinsya sa Iloilo. Salamat kayo mga kasama. There you have it mga biyano, si Executive Director Raul Urilla sang DNR Region 6. So ang pasaling sa ato nga DNR partner no wala sang any environmental laws no nga ma-violate kag tanan no nga mga documents no nga needed sa pag-start no sa city nga ecotourism project ara na gid. So pwede na maumpisahan ang ini nga proyekto. This time mga biya pamatian naton si Major General Michael Samson, ang commander sa 3ID Philippine Army. Sa iya naman yung pahayag paano natin partner no ma-make sure nga while we are doing this project no ginahuman natin na ang ini nga proyekto mapasiguro natin ang peace and order situation sa barangay sang Maasin. Yari pamatian natin si Major General Michael Samson ang aton nga commander sa 3ID Philippine Army. I'm Major General Samson. I was once your DD commander here in Tabay. Natulog na ako sa 2-star. I have jurisdiction of all army operations in the region of Region 6, Region 7, and Negros Island Region. So, lakad-lakad. I came from Cebu just this morning to attend this occasion. But nevertheless, maski may dampo na kami na bigay commander dere na supervised command. Why am I here this morning? Ang among trabaho concerns is in order to be together with our partner from the police and other security. Ang ginag-create na environment is we're trying to create an environment so peaceful that will be conducive to development. Kabaling tatangan na mabudayan ka mag-implement projects, mabudayan ang mga pulis natin, o mahal mo ang mga pulis natin magbibisita sa isa kalugar kung may mga threat na kabalan na kami natin. Because this municipality was being strengthened in 2017 sa mismo at the heart of your municipality.
Ano problema sa maasin? Ginaagyan. Ang aton barangay, ginaagyan sa una. Sa una, ginalo sa bibig. The central court, that above sa southern court, the agua sa area sa Santa. Why sila kasi? Because very thankful tayo sa mga taga-diri, especially kay Mayor Amboy, kaya umatong namin ng reports. With that, now we were able to monitor yung pagtabot-tabot and we were able to prevent. That's why, during my stay, luckily and very fortunate nang nag-dismantle lang natin ang southern front and ang central front sa CPP-NPA. And I wish and I also give my commitment na tayo hindi na masulit. Ang mga contractors natin, nag-implement sa mga projects, hindi na nag-book mag-implement. Because dahil sa extortion, ang pangayo, wala sa mga gamitan sa ating basic services. Lalo na sa mga nasa hinterland, sa mga mag-block, because wala na sa mga pag-alaban na natin. Again, what we just done ay maging peaceful ang area. Wala na ang unang ama sa dahog. Wala na kaliidan pa. Kaya naman pinakalitay kung magkaroon ng control, this is just a consequence of the actions and decisions of a group that trying to fight this government. How I wish that all it will end up well na peaceful ang area without bloodshed, without encounter between government forces and the rebel forces. How I wish na ang unang natabi. But since may ara ka man Japan, that's why may ara pa. But definitely, by the end, we are trying to finish. May problema lang tayo sa area ng Capiz. Somewhere dira sa Capiz. For the insurgency problem. Ito ngayon na lang, that way, I cannot say even sa southern front, even sa kahit naman ticket, wala naman sabi. And kung natabo, when they will try to recover, at may ara naman, nagsugod-sugod, basically, please, kamo na mismo ang mga pamilyo ang magpaunta para hindi mo pa magsugod na naman sa confrontation, ang security factor. Kami naman sa amin, we are just assuring you na wala nang kami ibang na gusto kung hindi peaceful ang area. Because ang pag-peaceful ang area, it will create an environment conducive to development. Kabalo na kami ng basic services, good governance, infrastructure projects. Pati ang mga lugar sa bukid, wala na gusto nga pagkasuran, mga nagawa, sa mga turista, sa mga bangko, sa mga politicians, wala na. So I would like to thank Mayor Amboy, of course, for inviting me here, Congressman Defensor, Governor Secretary Defensor, and I'd like to invite Governor Luque, and the rest of the mayors, sa mga taga-maasin. Thank you very much, and binigyan namin kami sa mag-peaceful ang mga area. Again, protectan natin ang peace, sustain it, and sustain our dreams. Pagtangin namin ang dalawang mga bully, ang mga para lang na proteksyonan ang peace and organization. There you have it mga abiyano, si Major General Michael Samson, na Commander sa 3ID Philippine Army sa iyaman nga ng mensahe. So pasalig partner no sa aton nga 3ID Philippine Army no nga while doing this nga ecotourism project no yara gid ang aton nga Philippine Army para nga ma-make sure no ang kalinog hagatawhay dira no sa area para nga ti mangi successful no ining paghuman naton sa ecotourism project. So ang ini mga biyano nga proyekto nato no lakip diri sa pagtukuro no ang flood control project nga worth 304 million pesos ang multi-purpose nga magahouse no sa pavilion, comfort room kag parking area kaina no gipakita namo no ang video no. Yes. Worth 25 million pesos ang viewing deck partner no valor 6 million pesos kag ang ecological trail nga valor naman 10 million pesos. So looking forward partner no nga matapos ang ini nga proyekto hambaganin ini ko nga no ang ini mga nga proyekto no tingwaon gid partner nga matapos
sa iyang termino no sa pagiging kongresista sa 3rd District of Iloilo, and same true with Mayor Amboy. That's why nga kinadalian matani partner no sang aton nga alkalde ang inino nga pagtapos sang proyekto. Ari bala mga biyalo, ipabati namon sa inyo no ang naging pahayag naman yan ni Mayor Amboy sang gipamangkot siya partner no how ready ang aton nga banwa sang maasing nga mag-supply no sang kawayan in case no nga miara sang grupo nga magatap no nga mag-supply no hindi lang diri sa Pilipinas but internationally. Pamatian naton mga biyan si Mayor Francis Amboy. Isa ina kada ko development kay dapat dili natin panahon ng maasset o swagod pa yung namot nato ng maasset. Kumadayon ina dako ina nga bulig sa aton nga banwa nga maging minus swagod ina akong banwa. As the bamboo capital of Panay. Pero ready ang maasset. Yes, very ready. How about the abundance of isang kawayan natin pananglitan? Maasset is so blessed with the natural grown bamboo with more or less 6,000 hectares. So ay rason hindi ready ang banwa maasset. So, there you have it mga biyan, no? Pahayag ni Mayor Amboy, ready partner, no? Ang bali Mayor Amboy, blessed, no? Ang banwa, no? Kung sa diin na malapad, no? Pila ka ektarya, no? Sang lupa. Nga may ara kita sang kawayan, no? Kag we have enough supply in case, no? Nga may nagtap sa ato nga local government unit. Yes, kag dira mo makita bala partner kag sa ato yung mga tagpalamati no nga ang proyekto sa Maasin Iloilo, ang ecotourism nga ini no nga project, hindi lang mabusog ka sa imo nga mata but also manamian ka sa imo mapamatian kay may mga hunisang piece ikaw nga mabatian sa background ang ragasa sang tubig no mabatian nimo do ka relaxing at do ka holistic sang approach no sang sini nga klase sang ecotourism project nga ini. Yes, kag kita partner no look forward gid nga matapos na ini no para nga madamo sa mga kauturan nato no maka-experience no sang sini nga ginahambal naton partner no nga huni or makabati sang huni sang pispis ang ato no nga suba dira. So we are looking forward nga matapos na no ang ini nga proyekto although nga tibag ulang kita na groundbreaking. Yes, and also ang huni sang mga kawayan partner. Yes. Dugang no nga pamparelax no sa mga turista once nga matigayon na ang ini nga proyekto. Yes, kung ikaw abi diri ka obra sa city no or halin ikaw no sa Manila. Mapuli ka diri partner no. Kag di syempre may ara tukuron nga eco trail. So samtang nagalakat-lakat ikaw dira or naga-jogging ikaw partner, ma-relax gid ang imo nga mind. Ma-free ang imo nga mind no sa kung ano man ang problema nimo sa imo nga kabuhi. May problema ka? Ay, wala ka. Kung tira ka, amo na lang ng i-reaction mo, no? Basi pagwa ni mo, no, or pag-exit ni mo dira sa watershed, mahambal ikaw, partner nga, sige, kaya ko. Pinaka-problema ka na. Oo. Or di gani, pagwa mo sa ecotourism project nga ina, no? After nga nababad ikaw sa katakom, kag sa tanan nga makita mo, mabatian mo dira, pagwa mo, mag-an sa imo nga pamatsyag, dugalupad ka na sa do light na ang imo nga pamatyagan. Yes. Anyway, mga kaabyanan, sa aton nga pagbalik, aton naman no ipadayon ang aton nga environmental talks nga ini partner. Kaya sa aton nga pagbalik pila ka mga topiko sa gihapon no tukoy sa pagpangapin sa aton ng banggad ang aton nga pagaistoryahan. Kaupod si Ma'am Mitzi Peña Florida sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office at unang istoryahan ining gawad probinsya sa palibot o kung GPP 2.0 and at the same time ang pagpanghatag no sa mga PPEs sa mga LGUs no sa probinsya sa Iloilo. Bantayan mga kabyanan sa pagbalik sa ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong.
It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero ng Armed Units sa ilalim ng CTG Front Committee na nag-ooperate sa Timog Silangan. Batay sa records mula sa Crime Research and Analysis Section, pagkalamang sangkot din ang akusado sa kasong attempted direct assault sa Eastern Samar noong 2015 at frustrated murder sa Palawan noong 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 21 kabataan matagumpay na nagsipagtapos sa Bahay Pag-asa Rehabilitation Program sa Taguig City. May ulat si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Idinaos ang isang seremonya ng pag-asa at pagbabago sa lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng Bahay Pag-asa Youth Center at Department of Education Alternative Learning System para sa 21 kabataang nagtapos habang sumasailalim sa rehabilitasyon. Ginanap itong Biyernes sa covered court ng Wawa Multipurpose Hall sa Barangay Wawa ang Graduation at Completion Rites 2025 na may temang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Kabilang sa mga nagtapos ang 15 mula sa secondary level, 4 sa open high school at 2 sa senior high school. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Mayor Lani Cayetano ang misyon ng lungsod na gabayan at suportahan ang kabataan sa pagbabagong buhay. Inimok niya ang mga nagtapos na ipagpatuloy ang kanilang pangarap at pag-asa na anya ay plano ng Diyos para sa kanila. Nagpahayag din ng pasasalamat ang ilang kumpiter sa mga programang nagbigay sa kanila ng bagong direksyon sa buhay. Sa mensahe ni DepEd Taguig Patero Schools Division Superintendent Dr. Cynthia Ailes, ipinaalala niyang walang hadlang sa taong may determinasyong mag-aral. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang balita, may 81,000 kabahayan sa Ilocos Region na pinsala sa matinding sama ng panahon nitong Hulyo. Department of Human Settlements at Urban Development tiniyak ang tulong pinansyal. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-aalok ng unconditional financial assistance ang Department of Human Settlements and Urban Development sa mga pamilyang may bahay na bahagya o tuluyang nasira sa Ilocos Region dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon. Ayon sa DSUD, saklaw ito ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program, Emergency Shelter Support. 30,000 pesos ang ibibigay sa totally damaged houses at 10,000 naman sa partially damaged. Kailangan magsumite ang mga apektadong residente ng litrato ng nasirang bahay, disaster report ng LGU, master list ng beneficiaryo, ang kopya ng ID at certificate of eligibility. Dadaan muna ito sa barangay bago ipasa sa LGU saka i-endorse sa DSUD. May 3 buwan ng LGUs para magsumite mula sa petsa ng kalamidad. Sa ngayon, 3 LGU sa La Union na nakapagpasa na ng request habang wala pang naitatala sa Pangasinan. Batay sa ulat ng NDRRMC, umabot sa 81,983 ang nasirang bahay sa Ilocos Region dahil sa matinding sama ng panahon nitong Hulyo. Mahigit 73,000 partially damaged at halos 9,000 ang totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. At may gitsyam na pong exhibitors tampok sa ikapitong Biconex Expo sa Legazpi City. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mahigit 7 na pong exhibitors mula sa local, national at international distributors ng construction equipment at materials ang lumahok sa pagbubukas ng ikapitong Biconex o Bicol Construction Expo sa Legazpi City Convention Center nitong August 8, 2025. Ayon kay Evangeline Honrado, founder ng Biconex, higit 2,000 katao ang inaasahang dadalo sa 3 araw na expo na tatagal hanggang August 10. Layon ng aktibidad na maipakilala at maipromote ang mga produkto ng mga lokal, national at international manufacturers ng construction materials, equipment at accessories sa rehiyon. Libre ang entrance fee at bukas para sa publiko ang Biconex kung saan maaaring maka-avail ng hanggang 20% discount mula sa ilang exhibitors. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. At yan ang mga balita sa mga oras na ito.
Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:03 sa aga. Sa gihapon mga biya, nagapamati kamo sa programa, Ang Rehiyon Karon. Sa sining nga tinion mga kabyanan sa aton nga pagpadayon no sa aton nga hinunanon partner sa dunang manggad naton diri sa probinsya sang Iloilo kung kaina inistoryahan naton ng ecotourism no sa may banwasang Maasin. Sa sinin naman niya nga tinion ibaloon nato ng mga proyekto or mga environmental efforts no sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office kaya may mga may mga pagpanikasog para sa pagpangapin sa aton man nga dunang manggad. And isa sa mga ipamangkot nato no sa aton nga dinapit partner kung ano ba lang bot silingon no sa Gawad probinsya sa palibot o kon GPP 2.0 kag anong kinalain sini no sa first version. And at the same time, ang paghatag sa mga PPE sa aton nga mga LGUs diri sa probinsya sang Iloilo. So mga kaabyanan, yari na sa aton nga piyak nga linya, ang aton nga dinapit from the Provincial Environment and Natural Resources Office sang Iloilo Provincial Government, si Ma'am Mitzi Peña Florida. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati and viewers ng Radyo Pilipinas. Yes, ma'am no, gusto namon anay nga hibaloon unahon nato no ang ining Gawad probinsya sa palibot ukon GPP 2.0. Ano ba lang buot silingon sini ma'am no sang Gawad probinsya sa palibot 2.0 Ma'am Mitzi? Okay, so actually no kay for the past years niya kita nga search for balikan din nato no way back mga year 1998 niya kita 1999 2000 niya kita nga search para sa mga clean and green program niya kita nga search for the best LGUs on environmental government and niya kita nga search for outstanding local government units on ecological and sustainable solid waste management system. So right now, para luging upgrade natin, din-upskilled natin ng ating search kay for the past years, do more on, do 90% is ang ating evaluation. It is a sort of evaluation, assessment ang performance ng ating mga municipalities when we talk about environment. So for the past year, so nakita natin nga daw 90% ng ating assessment is more on the solid waste management program. So feeling ko daw expert na or kumbaga sa ulado na sa ating mga municipalities when we talk about solid waste management. So right now, gin-upgrade, gin-upscaled natin, include natin ang other programs, other environment-related programs when we talk about environment. So, hindi lang siya nakafocus sa solid waste. So, ginsulod na natin about water, about biodiversity, about wetlands, about green spaces. So, comprehensive na ang ating approach right now. So, saan o ining search, ma'am, no, nga ipatuman sa PGN ro?
Okay, so this year, no, nag-start na kita orientation, briefing sa ating mga municipal environment officer. So mag-start ang ating evaluation this coming September. So subong nga whole month of August, sort of orientation sa ila ITC coaching, no, about sa tool, scorecard on environmental governance. Right now, ang ating ginaobra sa ila, and they need to assess ang ilang performance. So, amo nang ilang self-assessment based sa ating scorecard, amo nang basihan natin sa pag-validate, sa pag-krito naman sila, no, for the final evaluation, for the final assessment ng ilang performance. Yes. Ma'am, ano kadako no nga bagay nga we are not only focusing no sa aton nga solid waste management kumbaga no nga mga projects sa aton nga mga LGU. Okay. So, namigit siya no, kung tanan nga aspekto, kumbaga blood reach to lift, paano ng sangkahoy, paano natin maprotektahan ang water, paano natin maprotektahan ang ating mga river banks, pagkatong sa ating coastal community. So, importante din siya nga mabalance natin when we talk about environmental sustainability. Hindi lang kita mag-focus about the solid waste, but interconnected initanan when we talk about our ecosystem. So, dapat hindi natin pwede ma-left out ang other na aspekto para at least no, ma-balance din natin ang tinutuyo natin for the environment para sa probinsya sa Iloilo. And ano naman niya, ma'am, no, ang importansya nga nga abala ginahatagan gid naton sa nga pagkilala ang mga LGUs naton nga nakakuha sa mga mataas nga score no based sa scoreboard nga ginahatag naton every time may ara kita sang evaluation. Okay. So, ang sabi ka, tinutuyo natin why we have this evaluation assessment sa atin ng mga municipalities when we talk about environmental governance. Isa siguro para at least ma-recognize man natin ang efforts, no, ang mga commitment, ang mga ginatangimo sa natin ng mga LGUs when we talk environmental governance, no, para di naman ma-feel na nila nga they are part ng sining na kausa para sa atin yung environment. And at the same time, ma-recognize natin ng ilang mga exemplary initiatives. Ano ba lang, I know may mga aragid sila ng mga initiatives sa atin ng mga municipalities na dapat natin i-boost, no? Dapat natin ipakita nga dako gid niyang impact niya, dako gid niyang mobility niya sa atin ng environment. At least ma-acknowledge natin no, ang ilang mga innovations, how effective ang ilang mga initiatives, paano niya siya ma-sustain ang ilang mga initiatives na na-practice na nila sa down to mga, especially sa barangay level. And through this sa ilang mga initiatives, pwede na natin ma-replicate. Other municipalities, I know mga kabanwahan na nato, nagkapatihan na yun sila, no? Kaya at least ito, wala na ito, no? Interconnected niya nga ito ng mga programs. Usually, no, nag-start kita din sa province, kinakascade natin sa ila. So, kung nakita nila nga namin, gina-implement nila. And those kung successful man sa inyong particular municipality, ang iba ng municipalities, ginakopy nila, but they have their own innovations. Kung gina-upscale lang nila, gina-level up nila ang inyong mga programs na makita nila, which is adaptable sa ilang municipalities. At least, through man this evaluation, mas strengthen natin ang mga policies. So, hindi lang niya siya istorya, but at least, no, kaya mo ginanambal nila, dapat kuno may mas kita sa implementation, aragid ang policy. So, may guidelines kita, may guide kita. Ano ba lang mga appropriate, especially sa mga water, ano ba lang mga appropriate yung mga pamaagi, paano nila natin mapunggan, paano nila natin malikawan ang mga trahedya, when we talk about sa pag-manage ng ating environment. So, dapat aragid na ma-promote natin ang mga sa local planning natin, no? Naka-integrate din siya sa mga local plans, sa mga programs natin, and importante sa tanan ang engagement sa ating mga pamilya. Ang social acceptability, ang social mobility, ang community involvement, hindi rin natin kaya kung kita lang dito istoryahanay, and dapat ang action, no, down dito sa barangay level with the different stakeholders. So dapat magbiniligay dito kita sa sininga kausa. And hindi man siya na makita natin ang mga innovations, no, makadrive siya innovation sa ating mga municipalities and makamotivate din sila nga they are looking forward na what we are doing right now, hindi lang siya subong, but for the future generation. Yes. Ma'am, of course, no, kada LGU natin may ara sang ila nga kinaiya, but
pwede ikaw ba naman makasay, no? Di nga mga LGU naton, ami mga tanalupang doon, gid, no? Kumbaga, nga mga environmental projects nga gina-implementa sa ilang nga LGU. Okay. So kung tanawa na ito, last year may mga outstanding municipalities kita sa ato na when we talk about sa ato na local government unit on ecological and sustainable solid waste management system. So when we talk about the solid waste, ara si Taninduque, ara si Dumangas, ara si Oton, ara si Haniway, si Ako, ano na mga nag-excel when we talk about sa atin na solid waste management program. Makita natin na may mga initiatives sila ang paano ni siya ma-divert ang mga basura, like may mga basura pa ilutuka sila, basura, kumbaga may mga goods sila in exchange ang mga basura. So dumudamo sila ng mga initiatives. And meron sila ng mga upcycling na program sa atin ng mga municipalities. When we talk naman sa mga greening na program, arang Leganes, so well-known din ng Leganes sa ilang coastal, sa ilang mangrove na program. So, yes, makibatian na natin siguro ano nga outstanding yung municipality of Leganes sa ilang coastal, sa ilang mangrove, no, sa ilang Katungan Eco Park. So, amo na. So, kumbaga, different municipalities, they have their own about environment. Ma'am, pila bala no ang pilion nga winners every year no nga ginapatuman naton ining GPP no sa sining tuig 2025 pila nga aton nga pilion no sa sining search and kada category bala no or sa solid waste isa sa may biodiversity conservation may isa man ka winner. Anong setup naton dira Ma'am Mitzi? Okay. So every performance area may corresponding point. So when we talk about kay lima siya ka performance areas, no, ara ang ating resource management, pwede na sila about silang mga budget, silang mga plan, pwede na din nakasulod, no. So may 15 points in siya or 15% ang na corresponding. So when we talk about waste management and pollution control, so may 25 points. Sa aton nga mga tagpalamati no aton nga ginaistorya si Ma'am Mitzi Peña Florida sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office aton ginaistoryahan partner ining GPP 2.0 kung sa diin may scoreboard no para sa mga LGUs naton diri sa probinsya sang Iloilo. So yari nagabalik sa aton nga piya ka linya si Ma'am Mitzi Peña Florida. Ma'am, please continue. Okay. So ang aton nga scorecard may different siya nga performance area. So may key performance areas yun siya nga dapat i-comply sa natin ng mga municipalities. So every area may corresponding points or percentage. So as what I said earlier, no, like sa resource management, which covers sa nilang budget, sa nilang mga plans, corresponding to 15 points. So nilang waste management and pollution control, 25 points. Biodiversity conservation, 25 points. Wetlands and water management, 25 points. And the park and green spaces nilang development is 10 points. So overall, 100 points or 100%. So we rate open yung tatanan. So hindi natin mapasihan kasi may mga different indicators ini ang ating mga performance area. So dapat kung ma-perfect nila ang kanang mga indicators in every performance area, so hindi natin magtawag na excellent sila sa ilang performance. Kung 95% to 100 ang ilang points, so excellent ang ilang performance. Kung 90 to 94% ang ilang makuha ang score is ideal ang ilang performance. 85 to 89% very satisfactory. 80 to and kung 79 below ang ilang score is good ang ilang performance. So this is open to all. So tananin sila, dapat ma-comply nila, dapat i-assess nila ang ilang performance subject to validation, assessment ng ating evaluation team. So, so may mga different indicators. So, open siya. So, depende sa ilang response. So, depende sa ilang performance. And sa actual assessment ng ating mga evaluators. Bali, mga awardan natin those na nakakuha lang sang excellent?
Matahatag kita award those na nakakuha ng up to very satisfactory performance. From excellent idea to very satisfactory. Kaya dalaman natin nung nag-effort tanan and hopefully and the rest siguro tagaan man natin tanaw lang natin kung kaya pa sa atin na budget for them, but like last year tanan sila din tagaan natin sa cash incentives para at least ma-boost man, ma-motivate man ang ating mga environment officers na bisan sa gamay lang nilang performance na tagaan natin sa incentives, na tagaan natin sa recognition ng ilang efforts. Ay mo kabuglay when we talk about environment, kabuglay vidya, kaya sila man mismo. And sa case mo sa natin ng mga environment officer, kaya usually majority sa like designated. So, hindi sila mga permanent. So, usually right now may mga changes na after the election. So, ang dilemma when we talk about the environment na program, hindi siya ma-sustain because not all sa ating municipalities may harang permanent na environment officer. So, hopefully, we are following the mabutangan din sa mga environment officers sa ating mga municipalities para at least ma-sustain natin ang mga programs. Ma'am, saan umatakop nga ito yung evaluation process and saan uayhan hiwato nining recognition naton for the LGUs naton nga nakakuha sa mataas nga mga marka, Okay. So, ang ating research, bali subong nga month, August is orientation briefing, mag-start ang ating evaluation, actual evaluation is coming September to October. So, November ang ating recognition sa ila. Kay November is the Provincial Environmental Awareness Month. So, during the culmination, hira natin pasidunggan ng mga performance ng ating mga municipalities sa ating environment. Wow, very excited kita sinuayhan ang mga LGUs nga makakuha sang excellent sa pagpatuloy sa ilang mga environmental efforts. Ma'am, and additionally, ma'am, at the same time, they can also submit sa nilang best environmental governance initiative. So, mag-create kami ng citation sa best Gov initiative. So, dili may mga criteria, pili lang sila sa different performance area kung anong gusto nila nga i-present nila nga best environmental governance initiative. So, sa living bala, sa biodiversity bala, sa wetland, sa water, sa green spaces nila, like that. So, tagaan natin citation ng ilang initiative para at least kung hindi na sila kasunod sa mga excellent, at least ma-boost man niya at least na-recognize ang ilang best environmental governance initiative. Bali, ma'am, sa diin nila pwede ini-submit? Dapat personal ba lang na magpadulong sa inyong mga opisina? Bali ang ilang self-assessment, i-submit nila sa office, sa PGNRO, and yung mga coordinator ng kita nga naka-assign at every municipality. So, pwede nila mag-submit sa ating solid waste coordinator na naka-assign, sa project development coordinator na naka-assign every district. So, every municipality, i-submit lang nila ang ilang self-assessment, or if not, submit nila personally sa PGNRO sa 5th floor. So, sa provincial capital, dito nila isubmit ang ilang self-assessment and evaluate na sa ating provincial search committee where nag-invite kita from the ILG, from the DNR region, DNR END, magiging form part ng ating assessment team and isa ka NGO na invite natin na magiging form part na sa ating assessment team. So sila niya mag-assess, mag-evaluate ang performance ng mga municipalities ay mag-adto sa ground to check ang ilang performance. Ma'am, sa ilo kita sa paghatag sa mga PPEs naton sa aton yung mga LGUs ano nga mga PPEs ang gin-extend naton sa mga LGUs naton kag ano ini nga mga kabanwahanan, Ma'am Mitzi? Okay. So, ang project natin right now, may kita in partnership with United Nations Development Program or the UNDP. So, may kita nga program on circular economy project.
So this is related siya sa solid waste program. At least before linear economy yung atong ginatanaw from source to collection to disposal. Right now, amo na yung ginatawag natin yung circular economy. At least ma-prolong pa natin ang lifespan sa natin yung mga na-collect, na-divert pa natin ng mga na-collect na basura, na-recycle, ma-upcycle. So, yung mga PPE sa provide sa natin na partner from UNDP like mga mask, mayroon ng mga gloves, na kinalaman din especially sa atin ng mga waste collector, may mga boots sila, may mga phones na siya makimpit, mayroon na hat, mayroon na shirt para at least for their protection. So, may boots sila. So, ano nang din provide with the assistance of the NDP. So, may akas kita ka-pilot LGU sa province of Iloilo sa Sinina project, which is Pasig City, Tanate, Tumangas, and Cotopan. So, ano yung apat ka-pilot ang LGU sa province of Iloilo, ang magiging partner natin, yung magiging pilot natin for the circular economy project din sa probinsya sa Iloilo. Ma'am, since may mga pilot LGUs kita, no, do you think madugangan pa yan ini mga LGUs naton ma-extend ayan ini sa iban pang mga kabanwahanan, no, yung project naton sa iban pang mga LGU? So, we are looking forward na hindi lang kita mag-end kasi apat ka-pilot LGUs. And I know, gina-practice naman yun, about sa sila economy, na-practice naman sa other municipalities. Ito matter na lang siguro nga kung paano pa natin siya ma-enhance, kung paano pa kita ka-augment sa ila. Through this CNDP na program, no? So, maano lang ako, hopefully by this coming September, mag-launch na kita, makapagawa na kita sa ating mga campaign waste material in partnership with the UNDP. Nagpa-obra kita na nag-target sila sa obra sa manaming output with this campaign waste material. So, nag-identify kita sa 5 items na i-upcycle nila. So, ano nila i-introduce sa sinina 4 pilot municipalities. So, pero siling kung hindi kita mag-end sa 4 pilot municipalities. But, other municipalities is also open to learn, no, para at least maka-access man sila kung makabuligid sa ila. Siguro last na lang, ma'am, no, ang imong mapanugyan sa aton nga mga Municipal Environment and Natural Resources Office, no, sa mga kabanwahanan naton diri sa probinsya sang Iloilo. Okay, so sa tanan ng mga municipal environment officers in the entire province of Iloilo, I know nakulitanan sila sa ako, sa Badhat, but they are happy, no, nga ari kami sa province of Iloilo nga nag-assist, no, nagpamuktok sa ila. Kaya what we are doing is not for us, but para din sa ila, no, para sa ila nga area of jurisdiction. Kasi naman na sila kung kayo sa pagkakulit namin sa probinsya, kaya at least nagawulag sila. So sila nila, they are so thankful man, no, sa probinsya sa Iloilo for this mga programs. Kaya sila nila very advanced ang probinsya sa Iloilo when we talk about environment, yung istoryahan ko lang, but na-implement na naman. With or without budget, despite ano lang istorya, but minihura dito sa ground. So siguro sa tanan ng environment officer, hindi lang kita magkataka, hindi lang kita mabilaan sang patients. I know tanan natin yung efforts, magbungagit, not only for us, but for the entire province of Iloilo, kasi tanan dito, kasi sa environment as a whole. And with this, ma'am, madamo gid nga salamat sa imo man yan, no, nga tiyempo nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, kag sa pagpaathag sa amon sang programa sang Iloilo Provincial Government, partikular, no, sang PGNRO, nga search, no, para sa mga environmental efforts ng aton yung mga LGUs, no, diri sa probinsya sang Iloilo. Again, Ma'am Mitzi, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Okay, thank you so much, ma'am, and thank you for this opportunity. Thank you.
Nabatian mga kaabyanan ang ato nga dinapit no from the Provincial Environment and Natural Resources Office si Ma'am Mitzi Peña Florida nga wala gid naga-say no partner every time no pangayo kita sa update sa mga environmental efforts no sa Iloilo Provincial Government. So sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan sa istorya no tuhoy sa pagpangapin sa aton nga dunang manggad no aton naman yang nga naibaluan nga ang PGNRO no sang Iloilo Provincial Government no padayon ng ilang nga efforts sa pag-check sa mga LGUs naton mga kabanwahanan including ang component city no Pasig City sa ilang nga mga environmental efforts mga projects no nga para sa ikaayo sa mga pumuluyo kag sang aton nga palibot. Yes, sakto ina partner no ang hambal ni Ma'am Mitzi kay ina no wala lang kita naga-focus sa isa ka component no like for example sa aton nga solid waste. But we are also including no sa iban pagit nga mga aspeto para nga makilala nato no ano gid pala no nga mga local government units sa aton diri sa probinsya sang Iloilo. Ang kumbaga partner no may mapag-on ng mga environmental projects. So looking forward sa sining awarding ceremony on November no sa sining tuig. Yes, actually partner kit hindi man tanan ang problema nila solid waste lang eh. May dyan nga mga banwa nga lain li ila yang ginatutukan bangod nga amo iniya ang ilang forte or perhaps amo iniya ang problema sa mga pumuluyo nga gusto nila i-address. That's why ang mga efforts nanda ginabubo nila sa amo ni naman yang area no or project no environmental project. So that is why no nga hindi lang kita dapat nagatutok sa one aspect no sang environmental efforts naton but dapat holistic ang aton nga approach. Again no dila naton istoryahan ang resource management, ang green spaces development, waste management, biodiversity conservation, and also ang wetlands and watershed management naton. Watershed, pareho ka ina, no, partner ang naistorya naton ang ecotourism project kung sa diin sa Banos ang Maasin, may ara sila sang watershed. So, dako nga bagay nga may mga projects, no, or environmental efforts nga para sa amuni nga mga aspeto sang serbisyo no, or mga efforts naton. Yes, kag nagapati kita partner no that if we are focusing no pati sa mga environmental naton mga abyan no naga-follow dira partner no ang aton nga pag make sure man sang safety sang aton nga mga pumuluy like for example no sa solid waste naton partner no sa aton nga mga pagpanglimpyo sa aton nga palibot syempre mapanubo man naton ang aton nga cases sang dengue nga kung sa diin nagasaka man dira no sa province of Iloilo kag syempre no makuha naton partner no kung ano pagid bala ang mga needs ng aton nga mga kauturan no sa ilang tag sa mga LGU once no nga ti ko manubo ikaw sa score sheet nga ini partner no matagan pagid sang focus sang aton man nga mga local chief executive. Yes, kag makita mo dira once nga makita mo ay amon nga weakness. Highest points, amon naman niya amon nga weakness, so diri naman kami mabawi no. So since makita mo na siya mga kaabyanan, at least makita niyong assessment sa mga kabanwanan nato, makita nilang assessment, may aras ma-conduct sila sang meeting no sa ilang opisina kung di naman sila ayhan exert sang effort no kaga amo naman na ang ilang mga initiatives nga iga-implement sa ilang mga LGU. So amo na no, good luck and kabay pa no nga aton nga mga LGUs partner makakuha sang mataas man nga marka kay dira naton makita nga sila naga-comply no sa mga environmental efforts naton. Ang para sa Gawad Probinsya sa Palibot or GPP 2.0 ang ginpas nami no nga search para sa aton nga mga LGUs. Yes, and speaking of good luck no currently ang aton nga mga kauturan no nagakuha sa civil service exam no good luck sa mga nagakuha sa professional and sub-professional levels. Nag-umpisa ka inang alas 8 sang aga no kag magatakop no before ang noon time. So good luck no kabay pang manamo pagkita partner sa mga civil servant no manamo sa mga kauturan naton nga nagkuha subong ang makapasar. Entry level or entry ano na siya mga kaabyanan na sa mga gusto mag-join no sa
gobyerno, Yes, no? government service. Pwede gid ka mo magkuha sa Civil Service Commission pen and paper test. And also kay para especially partner kung wala ka bala like iban laude sila, no, may Latin honor, so may ara sila na Wala sila eligibility. So pwede sila kay may Latin honor. For those naman nga wala sang Latin honor, amo niya ang inyong kinahanglan agyan anay bago ka mo nga maka-apply, no, sa mga opisina sang gobyerno. Yes, or kung wala ka mo sa mga bar exams dira o kung mga licensure examinations, no, nga napasaran. So pwede gid magakuha. Sa professional level naton, we have 170 items. Sa aton nga sub-professional 165. So ang exam nag-start 8 a.m. kaina. So currently no nagakuha sa exam ang aton nga mga kautura basi magawander kamo later on no, may pila sa mga areas diri sa aton sa Western Visayas nga testing center man naton. So good luck sa hindi lang sa mga taga Western Visayas but sa tanan no sa bugos nga Pilipinas nga nagkuha sang Civil Service Examination pen and paper test for professional and sub-professional level. Yes, pagkabay pa mga kabyanan, makuha ninyo ang handom ninyo. Yes. Kasi tanan nga nagkuha sang exam ni partner, may mga handom, may mga opisina nga gusto applyan. Yun. Diba nga di partner, no? Hindi lang ka isa, hindi lang ka duhan, no? Madamo ka beses nga nag-retake, no? And we are hoping, we are praying for them, partner. Nga this time, makuha na gid. Amen. Amen. Isa kita dira. Kung hindi ka man nangin mapinalaron sa una, pwede ka gikakuha ni Wato. May wala man expiration. Yes. For as long as may ara sang pen and paper test mga kabyanan, go lang ng go. Yes. As long as makabasar. As long as may inugbayad ikaw. Oo. So good luck gid no sa mga kauturan natin and looking forward sa inyong nga pag-join sa aton nga gobyerno. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:32 a.m. sa aton nga pagbalik pila ka mga balita national aton patpaton especially partner no ining fruitful week sa aton nga presidente no dira sa Pungsod India sa iya nga pagbisita hibaluon naton no pila sa mga investment opportunities no nga nakuha sa nga Pilipinas no sa siniman nga bisita no sang aton nga presidente sa Pungsod India and at the same time no ang pila pagid sa mga balita national nato no tuhoy partner no sa sininong pag-create no sang komprehensibo nga pulisiya sa online gambling. Ibaluon naton initanan mga abyan sa pagbalik sa programa ang Rehiyon Karon. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis.
May OPM na Tagalog, Ang himig na TOPM na English, bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:41 sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa programa ang Reunion karon kakaupo ninyo Marian Grace Aranyata kag Hope Perechante. This time mga biyan, istoryahan natin ang pila sa mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Matapos mga biyano ang iyang pagbisita sa pungsod India, natapos ang pagbisita man sa aton nga President Ferdinand R. Marcos Jr. kag ang iyang mga biyano nga successful 5-day state visit sa India, nakakuha sa mga signifikante nga milestone nga nagapabaskog sa partnership sa Pilipinas kag sang pilaman ka mga or sang aton nga pungsod. Sandig diri mga abyano nakakuha sa potential investment nga $5.8 billion with one of the Asia's fastest growing economies. Naka-yield mga abyano sa actual direct investment worth $446 million kag potential investment nga nagalabot to $5.8 billion sa key sectors. Lakip diri ang digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, kag IT, BPM. Balita Nasyonal. Gimpahayag sang aton nga presidente nga ang key agreements gina-expect nga maka-generate sang masobra 4,000 direct jobs kag magahatag sang digital training sa masobra 26,000 ka Filipinos by 2026 nga maga-fuel sa major boost sang ekonomiya or economic growth sang aton nga pungsod. So upon arriving sa New Delhi sang August 4, si Presidente Marcos immediately nagpakikita sa aton nga Filipino community. Kag dito gin-honor sang aton mga presidente ang kontribusyon kag sakripisyo sang aton nga mga overseas Filipino worker kag reaffirm ang commitment sang iyaman nga administrasyon sa mga programa para nga ma-safeguard ang welfare and rights sang aton nga Filipino community. Ang aton mga abyanong cabinet secretaries nag-upod man sa ginhiwat nga karaoke sing-along sa kaupo ng aton nga mga OFW Balita sa sining lively gathering. Ang event mga abyanong nag-set sang warm and celebratory tone para sa President of State visit, blending diplomacy kaupod ang genuine nga camaraderie. Kung sa diino gin-describe ini sang aton man nga Chief Executive bilang karaoke diplomacy. Sang August 5, si Presidente Marcos kag si First Lady Luis Araneta Marcos nagbatod sang grand ceremonial welcome halin kay Prime Minister Narendra Modi kag President Draupadi Murmu sa Rashtrapati Bhavan nga ginsundan sang isa ka solemn tribute sa Rajghat para nga mag-honor kay Mahatma Gandhi nga legasiya. Balita Nasyonal. Nagpadayon ini mga biyan sa isa ka high-level meeting sa Hyderabad House kung sa diino si Presidente Marcos kay si Prime Minister Modi nagsil sang elevation sang Philippine-India relation sa isa ka strategic partner nga naga-pave way sa mas madalong bagi nga kooperasyon sa emerging and critical sectors, lakip diri ang digital technology, renewable energy, healthcare, defense, lakip man ang trade and space exploration. Ginwitness man ni Presidente Marcos kag ni Prime Minister Narendra Modi ang pagpirma sa 13 ka landmark agreements spanning defense, kag maritime cooperation, legal assistance, science and technology, tourism, digital innovation,
space research kag cultural exchange. Gindayaw man sang presidente no ang pag-lift no sang export ban sa non-basmati rice. Kag suno sa presidente no ini underscore no sang vital role sa pag-booster no sang Philippine food security while affirming no sang shared values kag strategic priorities sa Indo-Pacific. Si Prime Minister Modi naman no sa bylaw nag-announce ang free e-visas for Philippine tourists. Isa mga abyano ka reciprocal gesture sa Manila nga visa-free policy para sa Indian nationals. Ini nag-signal no sa new era of strengthened bilateral engagement. Ginannounce man ni Presidente Marcos ang resumptions and direct flights between Philippines kag India starting October no isa ka move para ma-boost pagid ang tourism pagpapag-unon ang people-to-people ties. Lakip man no ang pag-unveil sang commemorative stamp featuring no sa Sampaguita kag Lotos nga nagamarka sang 75 years of diplomatic relations. Nagpakikita man si Presidente Marcos with Bharatiya Janata Party Chair kag sa Health Ministry si Jagat Prakash Nada no para ma-explore ang health sector collaboration. Isa naman no ka pagtililipon no ang gin-host ni President Draupadi Murmu. Kung sa diino si Presidente Marcos no ginhail ang ini nga state visit bilang one of the most productive kag constructive. Samtang mga biyano sa August 6, si Presidente Marcos ginpangunahan ang Philippine-India CEO Roundtable sa Taj Mahal Hotel. Kung sa diim no 17 top executives no halin sa mga key sectors laki bang infrastructure, energy, healthcare, digital services and manufacturing ang nagtambong. Samtang mga abyan, no, yara ang aton nga presidente sa India, si Presidente Marcos, no, nag-address sa pila ka mga issue, no, kung sa diin in order niya ang 60-day suspension ng rice imports halin September 1. Ang pagbisita mga abyan no, ni Presidente na wrap up, no, antes ang pagbisita niya sa Bengaluru, si Presidente Marcos nag-deliver no sang key foreign policy or key foreign policy address sa isa ka forum na gina-host sang Observer Research Foundation kung sa diino gina-urge ang mga stakeholders sa Indo-Pacific region nga mag-collaborate no sa pag-uphold sa mga established rules base sa international order sa tunga sang nagapadayon nga regional and global challenges. Balita Nasyonal. Sang August 7, si Presidente Marcos nag-travel or nagpadulong no sa Bengaluru nga Tech and Innovation Hub sang India kung sa diin ibakunahan niya ang Philippines-India Business Forum kag ginwitness no ang signing sang 18 ka MOUs kag LOIs nga naga-secure na sa investment sa renewable energy, healthcare, education, IT, BPM, digital services kag manufacturing with potential investment no nga magalabot to $5.8 billion sa key sectors. Gin-highlight man sang presidente no ang commitment sang pungsod to an investment-friendly climate na agi sa structural reforms, transparent policies, and strategic collaboration sa sektor kaparehas ang semiconductors, pharmaceuticals, energy transition kag digital innovation. Naghiwat man si Presidente Marcos ang high-level meetings kaupo ng senior executives ng Hinduja Group, Nifroplas, Aison Group kag Tata Group, advancing no sang partnership sa digital transformation, healthcare kag sustainable growth. Antes nagpauli no si Presidente Marcos sang August 8, nagiwa si Presidente Marcos sang Kapihan Forum kaupod ang Philippine media covering sang iyang trip
Sa diingin na pahayag niya no ang komprehensibo nga summary sang iya 5-day state visit. Balita Nasyonal. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, ginpahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga magatukod siya no ang gobyerno sang isa ka conclave kaupod ang nagkalain-lain nga mga sektor para human sa isa ka komprehensibo nga polisiya tuhoy sa online gambling, partikular sa epekto sini sa ekonomiya kag sa sosyedad. Sa iya nga ginhiwat nga kapihan with the media sa Bengaluru, India sa nga Biyernes, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hiwat siya sang sinapol kaupod ang simbahan, mga manunudlo, mga ginikanan, kapulisan, kag mga ekspertos sa mga naglain-lain ng mga experts no sa mga stakeholders para sa pagbalangkas o kon pasad no sa framework sa nasambit nga polisiya mga kaabyanan. So ginpahayag ni or ginahatagan emphasis no sang presidente nga kinahanglan ang maid-id nga tuon sa mga opsyon sa mga polisiya tungod hindi agaran no o kon solusyon ang agaran nga pagbawal. So bilang halimbawa ginpahayag sa presidente nga pagbawal ang isabong nagpatuloy o kung nagpadayon gid lamang ang operasyon sini. So dugang pa niya importante nga mabusisi ang effectiveness kung epektibo ba ang pagbawal kag kung para matumod ang mas nagakaigo nga sabat sa problema. Anya mas manami kung maingat kag balanse ang pagdesisyon kaysa sa hinali no nga pag-impose sa ban o kon pagbawal sa online mga online games no kun isabong. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga umpisa na ang tikang sang gobyerno para maghiwat sa multisektoral nga pamulong-pulong para magtukod sa komprehensibo nga polisiya tuhoy sa online gambling. Sa pinakabag-o nga episode sa BBM podcast sang Webes ginpahayag sang presidente nga hindi na lakip no sa iya nga ikaapat nga State of the Nation address ang usapin sa online gambling tungod nga padayon pa ang pagbuo o kon pagtukod, pagpasad sang nasambit nga polisiya. Lakip sa mga ginimbitahan nga upod no sa pulong o kon sinapol ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP, iban pa nga mga grupong panreliyon or religious groups, mga ginikanan kay iban pa nga sektor. Mayor nga tinutuyo sini amo ang mas epektibo nga regulasyon sa online gambling. So gihatagan emphasis sa presidente nga ang agara nga pagbawal o kon hinali nga pagbawal ay kung masami nagahantong sa paglipat sang operasyon sa illegal nga larangan. Sunod sa presidente, dapat tutukan sa pulisiya ang mga suliraning panlipunan nga epekto sining online gambling kaangay sang addiction, pagkautang, gagang influence ni no sa kabataan sa sugal. So dugang pa niya hindi ang online gambling mismo ang nagapanguna nga problema kundi ang malain nga epekto sini sa mga pumuluyo
lakip na ang mga kabataan kag ang mga nalulong sa sugal. So, amo na mga kabyanan ang pinakaulihi Nasyonal nga balita tukoy sa gobyerno nasyonal. Yun. So, good news, partner, no? Ining fruitful weeks ang aton nga presidente sa Pungsod India kung sa diin no, na wrap up no, ang ining mga pagbisita niya sa pila ka mga investment pledges. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:56 sa aga. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Madam, mga salamat sa inyong nga pagtutok sa buong nga aga. Nag-thank you man no, sa among mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Kami na lang kita ngayon nangin alagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Torichante kag niang ang reyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Akala ko dati, sobrang mahal lang tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon, marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.